Mga kabrid, panibagong setup ng ating mga feeding mga kabrid. So ito yung mga sasagutin natin sa mga katanungan, bakit tayo nagpapalit-palit ng setup or mga uri ng patuka sa ating mga alagang manok, para saan at bakit natin ito ginagawa mga kabrid. So tara, mag-intro muna tayo. Magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat mga kabrid. Ito po ulit si GVC Backyard, mag-share sa inyo ng mga karanasan ko sa pag-aalaga ng manok. At this time, ang laman po ng video natin is all about pagpapakain ng manok. Ano ba ang ginagamit nating pakain sa manok para sa nararapat na edad sa kanila? Bakit tayo nagpapalit ng uri ng pagkain ng manok at para saan ang target nating output or kinalalabasan na gusto natin para sa mga feeding mix natin. Mayroon kasi kabrid na mga pagkain na para sa ganito. Mayroon namang pagkain na para sa ganyan mga kabrid. So i-explain ko sa inyo yan mga kabrid. So kung bakit natin ganito lagi ang gamit natin, bakit tayo nagpapalit nito, bakit sanay tayo sa wet feeding, at bakit hirap tayo sa dry feeding mga kabrid. So tara, simulan na natin yan mga kabrid. So ayan mga kabrid, makikita nyo sa video ang basic na lagi nating ginagamit, ang corn grits mga kabrid. Para saan yan? Maya mga kabrid. Ang gamit natin ngayon is yung ating Integra 3 para sa mga inahin natin. Maintenance natin yon sa mga inahin natin. Tapos yung ating yan ready mix na yan, no? Yung kulay maroon mga kabrid, dating Enerton po yan. Nagpalit na naman tayo. So para saan ba? Bakit ba tayo nagpapalit-palit ng pagkain ng manok? Para saan at bakit gusto nating magpalit? Ano ba ang gusto nating mangyari sa mga manok natin kaya nagpapalit tayo ng pagkain ng manok mga kabrid. So tara, i-explain ko sa inyo yan mga kabrid. Ang tawag ko po sa sistemang pagpapalit ng pagkain ng manok mga kabrid is change of feeds, change feeding mga kabrid. So palit ito ng sistema and then palit po ito ng uri ng pagkain ng manok. Para saan? Ang pagpapalit ko po from Enerton mix feeding mga kabrid to Vortex is para sa gusto kong mangyaring tumaas ang testosterone level ng mga rooster ko, yung mga tandang ko mga kabrid. Gusto kong pataasin yung testosterone level nila dahil naghahanda ako sa baka sakaling pagkakaroon natin ng sistema ulit na pagbibreed ng manok mga kabrid. So sa babae mga kabrid, soluble ang ginagamit natin. Pero hinahaluan din natin yan ng pure na protein mga kabrid, yung ginugupit-gupit natin na na hindi maalat na dilis. Yan, sinasamahan po natin ang manok natin na yan. So ang lalaki naman is yung Vortex mga kabrid. Mura lang ang Vortex, pero ang target point kasi ng Vortex mga kabrid na feeding is yung para sa akin itong sinishare ko mga kabrid is base lang sa experience ko at base lang ito sa lagi kong ginagamit sa kanila. Matagal ko nang ginagamit ang ganitong uri ng pagkain, ang Vortex. So lahat ng prosesong yan mga kabrid ay pinapadaan natin sa wet feeding. Pag sinabing wet feeding mga kabrid, binababad natin sa tubig ang pagkain ng manok. Pag medyo nag-alsa na siya or malambot na, saka na natin siniserve doon sa ating takal-takal mga kabrid na 40 grams. So wet feeding ang gamit ko mga kabrid kasi mas maganda-gandang hindi apektado mga kabrid, maganda-gandang magpalit ng pagkain ng manok sa prosesong wet feeding. Hindi sila masyadong namimili mga kabrid, di gaya ng sa dry feeding mga kabrid. Pag magpapalit ka ng halimbawa from Enerton, tapos magpalit ka ng ganito, magpapansin mo, mag-iiwan yan, mamimili yan. So gusto natin mga kabrid nang hindi tayo natatapunan ng pagkain or hindi tayo napapanisan mga kabrid, kasi antimano losses yan sa expenses mga kabrid. So kailangan fix ka sa 40, maging matakaw man yan or maging hindi, maging sakto lang man yan o maging hindi, 40 grams tayo. Yun talaga ang kapasidad ng isang manok kada meal. Para sa akin itong sinishare ko ulit, sasabihin ko para sa akin, ang kapasidad ng manok sa isang kainan mga kabrid is 40 grams mga kabrid. 40 grams lang yan. Pag nag 45 ka dyan, overfeeding ka na sinasabi. Pag nag 35 ka, underfeeding ka na mga kabrid. Mayroong negative and positive na outcome naman ang mga overfeed tsaka underfeed mga kabrid. Yung kapos sa yung tipid ka mga kabrid. So bakit nga ba kailangan natin magpalit mga kabrid? Ang pagpapalit po ng uri ng pagkain ng manok is depende sa gusto mong gagawin or may plano kang gagawin sa manok mo. Halimbawa gusto mong sumali sa sayaw mga kabrid,
iba ang sistema nga mixture ng pagkain ng manok. Iba ang sinasabi nila nga kondisyon ng manok pag mga sayawan. Sa target mo naman na pagbibreed mga kabreed, bilang isang nag-aalaga na ng manok, mga kabreed, bilang may sariling pamamaraan, bilang isang backyard breeder na gusto ko may originality tayo or ginagawa natin ito depende sa kung paano natin inoobserbahan ang mga alaga natin. Ang target ko po sa kanila mga kabreed talaga is yung mapataas yung testosterone level dahil gagaano tayo, magbe-breed ulit tayo. Baka sakaling swertehin or magkaroon ng pagkakataon pag napayagan na tayo, magbe-breed ulit tayo. Napakita ko rin sa mga nakaraan ang mga gagamitin kong linyada ng manok at mga target nating palabasin. Pag ang palahi ko mga kabreed is crossbreed, Antimano pang share yan. So Antimano hindi ko yan patatagalin sa aking backyard, pang share ko yan. Pang share pag ito lang bilang backyard breeder. Pag naggamit ako ng crossbreed, it's either pang share ko yan, pambigay ko yan, pang sukli ko yan. Halimbawa si ganito, binigyan ako ng gagamiting manok or si ganito lagi akong pinapahiram ng pambili ng patuka ng manok, gagawin ko ng crossbreed yan. Crossbreed na palahi mga kabreed, isi-share natin yan ng libre lang din. So depende, basta ito lang, pag crossbreed hindi ko pwedeng yan, angkinin or patagilin or patagalin sa talagang pang out natin yan, pang natin ang pagkain ng manok, pang taguyod natin sa mga manok yan. So marami tayong napipisil sa crossbreeding nitong susunod nating target na so bali 5 set yata yon, 5 set, isa lang ang inbreed doon, ang ma-maintain na ma-preserve lang natin ang pinakapuno nating linyada kasi ang mga tandang natin mga kabreed sobrang tanda na, 4 years old na. Base sa aking pagkakaintindi or pagkaka-absorb sa mga bagay-bagay sa depende sa pag-obserba ko sa manok mga kabreed, isa mas matandang manok, mas mahina na ang linyadang mailalabas, mas na siya, mas yung bang mahihina na ang manok na maipapalahi. So kailangan kong magpalit. So may nakita kayo dyan na sinibalang na kamukhang kamukha ng broadcock natin, yun ang maaari nating ipalit doon. Tapos si broadcock na 4 years old natin, paghahandaan natin yan ng matindi-tindi mga kabreed. Paghahandaan natin kung para saan talaga sila mga kabreed. Pero hindi na natin yan gagamitin mga kabreed. Hindi na natin gagamitin sa breeding yan. Pang na lang natin yan kasi siyempre dito na lang yan lagi sa atin yung ating mga broadcast. Tapos pwede din natin siyang gamitin sa ibang bagay na pwede nating ikakapakinabang ng backyard mga kabreed. Ang gagawin natin sa mga manok natin, kung maglabas man tayo ng manok dito, is para sa para sa ikagaganda ng kalagayan ng backyard natin. Halimbawa magkaling tayo para yon na mapukusan natin ang mga natitira. Bawasan naman natin ng kalahati pa kasi 51 pa ang piraso itong mga manok natin, para yon sa mga matitira mga kabreed. Ganun ang sistema. Lahat ng gagawin natin desisyon sa manok is ang target nating kalalabasan is para sa ikabubuti ng iilan nating mga alagang manok. Kagaya ngayon, kapos tayo. Pangalawa na tong nakahiram tayo dun sa kaibigan natin sa Bicol dahil hindi lahat ng pagkakataon is swerte. Ganun nga. Pag pumalya, supper talaga lahat mga kabreed. So para maitaguyod, hiram na naman tayo sa kaibigan natin. Shout out sa iyo sir, Sir Willie. So thank you ulit. Ito nakabili na tayo ng Maraming salamat sa sa pagkumustain din yung kalagayan natin. So hindi ako nahihiyang salita ng ganito kasi hindi ka naman mapapahiya sa akin. Pag ako ay naman sa iyo niya, makapasyal ka dito or something, suklian naman natin ang mga kagandahang loob ng natin mga kabreed. So ito mga kabreed, viewing na rin tayo sa natin mga manok mga kabreed. Yung lagi nating ginagawa kasi yun lang naman ang kakayanan ng ating backyard. Ang ating channel ang magpakita ng mga manok sa shorts, lahat, idea, puro manok yan mga kabreed. Gusto kong pumuko sa manok for this past few months. Gusto kong manok muna, puro manok muna para si Lolo Whitey hindi siya ma-confuse. Kailangan kasi yung niche mo manok lang talaga dapat. Kasi pag salangan mo yan ng kalapate, naku po, itago man ni Lolo man ng white ang mo. Kailangan manok lang talaga. Ayan, yung round head natin. Isa to sa pag-aaralan natin kasi nagkakabit na tayo mga kabreed. Kailangan talaga maging eksperyensado tayo, hindi lang sa pagpapalaki ng manok. Lahat. Kung kailangan natin yon para sa igagaganda ng manok natin mga kabreed, gagawin natin yon. Wag lang tayong magsusugal mga kabreed. Ayaw ko yung pagsusugal, yung pupusta.
Ayoko ng ganon. Hindi tayo ganon. Nag-aalaga lang tayo ng manok, alaga lang. Napatunayan na natin yan na pwede naman tayo doon kahit wala tayong pusta. Hindi yon, hindi tayo nagpupusta mga kabid. Ang tanging hangad lang natin dito, magkaroon ng mga maaayos na manok. Kung nakakapag-share man tayo, may gustong kumuha ng manok natin, pumapayag tayo paminsan-minsan para sa ikagaganda ng kalagayan ng ating backyard, para mas maayos-ayos ang mga sitwasyon ng ating manok mga kabrid. So ayan, yung ating Boston Sweater mga kabrid. Isa itong crossbreed galing kay Sir Skittles GF mga kabrid. Maraming thank you ulit sir. Ito na yung kinalabasan, no? Ang ganda ng tayo mga kabrid. Napakanipis ng paa niyan, napakanipin silpit. Kaso may kakaiba siyang pag-uugali. Ayan, kaya andun siya sa dulo. Sobrang ingay mga kabrid. So darating ang panahon na ayusin natin yan. Yung mga nila, ayaw nating madumi ang manok natin, ayusin natin yung mga lambi-lambi na yan. Na tayo, magagugupit-gupit tayo. Papupugiin natin to mga kabrid, yung mga manok natin. Yung mga ganyan, no? Yung pumapayong na sa mukha nila, sa mata nila, nakakatakip na, ayusin natin yan. Para ito sa ikabubuti nila. Ang lang naman, ang aim or ang dream lang naman ng isang GPC Backyard ay magkaroon ng mga maaayos na manok. Sa losses, expenses, wag na tayong pumukos doon mga kabrid. Wag na tayong mahiya. Pagkapos tayo ng pagkain ng manok, manghiram tayo sa taong backyard breeder. Hindi ka tunay na backyard breeder mga kabrid kung hindi ka kinakapos ng pagkain ng manok mga kabrid. Wala tayong hindi tayo farm na may walang problema sa finance. Sa backyard breeder halos lagi yan. Ilang beses na akong nailagay sa alanganin at kahihiyan dahil lang sa manok, pero hindi ko kinakahiya yun mga kabrid. Sinishare natin yun dahil iyon ang totoo mga kabrid. Yun ang totoo. Kulang tayo sa pagkain ng manok ay manghiram tayo. Pagdating naman ng panahon, mga mga magdadalawang taon na, makakahawak sila ng mga manok galing sa atin, halos magdadalawang taon ng libre. Ako pa mamamasahe mga kabrid. Gaya ng pag-uwi ko sa Bicol mga kabrid, pitong magdadalawang taon na manok mga kabrid. Ilang puti yun, binigay natin ng libre mga kabrid. So ganun lang ang give and take. And maraming salamat sa mga kaibigan na patuloy na sumasabay, mga kaibigan nating laging nandyan, at mga kaibigan nating hindi nagsasawang magtiwala sa atin, sa mga natin. At natutuwa, may mga tao kasi tuwang-tuwa makapanood lang ng manok, kahit hindi naman namin alam ang sinasabi namin, yung sinasabi lang namin, yung nakikita namin, tuwang-tuwa yung mga yan. Maraming thank you. And then hopefully po mga kabrid, lagi lang kayo nasa maayos na kalagayan. Ito voice over lang kasi change of naman tayo, change of style mga kabrid, pero manok pa rin ito mga kabrid. Thank you po. And then God bless po sa inyo. Ito yung bantay natin kabrid, yan ang bantay natin sa gabi mga kabrid. Ayan, sobrang haliparot mga kabrid. God bless po sa inyong lahat. And then ingat po mga kabrid.